Hello, kakapsat. Naimbag nga bigat tayo. Praise God. Ti topic tayo iti daytoy nga bigat. Masarakan ditoy Genesis 3:15. Nga pinaulwak iti Understanding Genesis 3:15 in a biblical way. I read, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Tagalog, "At papagalitin ko ikaw, at ang babae, at ang inyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa inyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Ilocano, "Ket siyak pag ginurain kayto, iti babae kenti kapututam, kenti kapututan na. Suga daytoy sugaten nan to taulom, ket siga sugatem to ti ulo na." Deta ti pakaibatayan, ti topic tayo iti daytoy nga bigat. Bago tayo pumasok at maintindihan ang Genesis 3:15, i-consider muna natin ito. Dito sa Hosea chapter 4 verse 6. Sabi dito, "My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priestly. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children." In Tagalog, dahil maraming nagsabi sa akin na kung pwede, bro, haluan mo ng Tagalog dahil maraming kaming hindi maintindihan ng Ilocano. Kaya ngayon, susubukan kong haluan ng Tagalog para yung mga Tagalog na hindi makaintindi sa Ilocano ay makaintindi rin. Praise God. Sa Tagalog, ito ang sinabi sa Hosea chapter 4 verse 6. "Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Aking namay itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging sasurdote ko. Yamang inyong nilimot ang kautusan ng inyong Diyos, akin namang kalimutan ang inyong mga anak." Grabe ano? Mahirap pala kung wala kang pag-unawa. Kung hindi mo alam, kung wala kang pag-unawa sa salita ng Panginoon. Ang Panginoon, sabi dito, kakalimutan kita, at maging ang inyong mga anak ay kakalimutan ko rin, dahil nakalimutan mo ang aking kautusan. Kaya mga kapatid, kailangan matsyagan tayo para hindi natin makalimutan ang kautusan ng Diyos, para tayo ay hindi rin makalimutan ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating mga anak. Dito sa Ilocano, sabi dito, "Tiilik madadail da, gapo iti kurang, ti panakam mo. Agsipod ta, pinaid mo, ti panakam mo. Siyak paiden kan tumet, tapnusan kanto apadi kanyak. Gapu talinipatam tilintig ko, siyak lipatek mo tumet dagiti anak mo." Kita mo? No, malipatam tilintig ti Diyos. Ket baybayam, ti Diyos lipatin ng tumet dagiti anak mo. Iso nga, mahalaga na pateg nga datayo ket saan tayo nga lipatan tilintig ti Diyos nga agtungpal. Tapnon iso, ket saan namet nga lipatan dagiti anak tayo. Dagiti anak tayo iso dati napateg. Han nga bali kada tayo nga naganak ta ay mabiit tayong tunot nga pumanaw dito rabaw ti daga. Ngem dagiti anak tayo nga babati, dapat ipakuyog tayo kadakwada dagiti lilintig ti Dios tapnon iti kastaket. Nasalon at da ken nasaliwanwan da nga agbyag dito rabaw ti daga. Nagasat da nga agbirok kadagiti pagsapulan da. Ken nang nangruna ammo da nga ipateg ti agserbe ken Apo Dios ken padayawan ti pada da nga tao tapnon iti kasta
ket maibilang dan tumet amay sa nga paset ti pagarian ti Dios mainayon iti pagturayan ti Dios kadagito maud-odi nga aldaw. San lang data a man that is in dito sa Salmo, here in Psalm chapter 49 verse 20, it says, a man that is in honor without understanding is like a beast that perishes. In Tagalog, taong nasa kulang kaalaman at hindi makaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang sabi dito, kung kulang ang kaalaman ng isang taong honor, parang hayop na mawawala. Hindi ko na alam kung paano mawawala. Dito sa Ilocano, sabi dito, ti tao nga madaydayaw, ket saan nga makaawat, kas kadagiti an animal mapukaw. Ibig sabihin, ang tao na hindi intindi, pero mayaman o honorable o kung ano man dyan na titulo na ipangalan nila sa kanila. Yakas pagarigan kuma, madaydayaw, honorable nga tao. Pagraraiman day tira tao, ngem awan tinkwa na tipan nakaawat, kasla animal nga mapukaw. Day tati ko na ti Biblia. We are talking about the Bible. Hantay nga rumrumwar itan, dito tayo nga agadal, tapno ni tikasta, ket masurutan tayo, ti adal, may papan iti nasanto nga surat. Tano rumor tayo ti nasanto nga surat, magulo, hantayo nga masurutan, dayay kung kunak nga blueprint, uno framework of the Bible from Genesis to Apocalypse. Tapta ti Biblia ket isumat lat may lawlawag iti bagbagena. Itultuloy konto daytoy daytoy Genesis 3:15. Ket idtoy tinangrugyan no anyat no kasano tayo ngayon. No anya dagiti paspasamak ken no anya ti kasasaad tayo kadagiti nga aldaw ken amin dagiti mapaspasamak kuno kadagiti nga tiempo. Ditoy Genesis 3:15. Ditoy tayo nga maamuan. Kaimbagana ditoy, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Kahit nga saon, siya pag ginurain kayo ito, ti babae ken ti kapututan. Ket ti kapututan na, dahito isusugatin ng tutaulom. Ken siga sugatin to timokon na. Dakkel ti kay papanan na daytoy, nalawa ti kay papanan na daytoy, ket atidog adan to ti part 1, part 2, ngana malpas tayo, nga mailawlawag daytoy Genesis 3:15. Naimbag nga oras tayo manen, ket salamat iti Dios. God bless us all.